Isang kakanin recipe na naman po na napakadali lang gawin na ngayon yung inyong mga request naman po yung aking susundin. Sa mga nagre-request na purong glutinous rice flour yung ating gamitin, well, heto na po at makikita nyo na po yung pinaka-resulta. Ito po ay purong glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas at maghahalo na rin po tayo ng coconut cream or yung ating kakanggata. Maglalagay rin po tayo rito ng tubig, pero para masimot ko po ng gusto yung pinaglagyan po natin ng ating kakanggata, pinadaan ko po dito yung ating gagamiting tubig. Haluin lang saglit bago po natin ilagay yung iba pa nating sangkap, yung ating asukal at isang latang condensed milk. Then ngayon, haluin na po natin itong mabuti. Kung mapansin po ninyo na marami pa pong buo-buo, salain nyo na lang po ito. Dito nga po pala igagamit tayo ng minatamis na munggo. Kung sakaling kaya nyo naman po magluto, pwede naman po. May video na rin po tayo noon, isearch nyo lang po, Mix and Cook Red Bean Paste. Ang gamit ko po ritong pan ay 11 by 11 inches. Maglalagay po ako ng kaunti ng ating mixture, saktong matakpan lang po yung ating pinakapan. Bali, napakanipis lang po talaga nito. Ito nga po palang ating pan, huwag niyong kalimutang i-grease mabuti dahil nga po lalo na ngayon purong glutinous rice flour yung ating gamit, napakalagkit po nitong ating kakanin. Then i-spread na po natin yung ating minatamis na munggo. Yung ready to use nga po pala nating nabiling munggo, 160 pesos po yun dito sa amin. Nasa 750 grams po kapag tinanggal po yung pinaka-liquid. 250 grams naman po yung ating ginamit dito. Kumukulo na po ngayon yung tubig sa ating steamer, then iset na lang po natin yung lakas ng apoy sa medium heat at i-steam lang po natin ito ng 5 minutes. Habang ito po ay ating niluluto, yung natira po nating mixture, hinati ko lang po sa 3. Then depende na po sa inyo yung kulay na gagamitin ninyo. Sa akin, kulay violet, yellow at green ang gamit ko. Sa dami po ng food coloring na ilalagay, nakadepende po ulit sa inyo kung gaano po katingkad yung kulay na gusto nyo. Makalipas ang 5 minuto, dapat po firm na po yung pinakaibabaw bago po natin ilalagay yung ating susunod na kulay. Then, sa parehong lakas ng apoy, i-steam naman po natin ito ngayon ng 10 minutes. After nyan, ilagay po natin yung ating susunod na kulay. Ganun pa rin po yung lakas ng apoy, i-steam pa rin po natin ito ng 10 minuto. Huwag nyo nga rin po palang kalimutang balutan ng tela yung pinakatakip ng ating steamer, nang sa ganon maiwasan naman po nating matuluan ito ng tubig. Then after 10 minutes, ilagay na po natin yung ating pangatlo at panghuling kulay. Ngayon naman po, lulutuin naman po natin ito ng 20 minutes. Medyo mas matagal dahil nga po medyo mataas na rin po itong ating kakanin para lang po makasigurado tayong lutong-luto po ito. Kung napansin nyo rin po, bago po natin binubuhos yung ating mixture, hinahalo po natin itong mabuti. Dahil kapag nai-stack po itong ating mixture, possible pong umilalim uli yung ating bigas. After 20 minutes, mag-toothpick test po tayo. Dapat luto na po, especially yung pinakagitna. Total of 45 minutes po lahat yung ating cooking time. Then, iahon na po natin itong ating sapin-sapin. Palamigin bago po natin hiwain. And charan! Heto na nga po yung ating sapin-sapin de munggo. Pwede nyo po itong ibenta ng per slice or per tub. Yung buong recipe po natin, makakapaglagay po tayo sa 6 na tig 500 ml na microwavable tubs. Tingnan nyo po kung gaano kaganda yung kulay. Sino nga bang hindi matatakam dito? Sa lasa po, dahil nga po gumamit tayo rito ng purong glutinous rice flour o malagkit na bigas, mas makunat po siya. Pero para sa akin, mas nakatulong naman po ito para intact po talaga yung bawat kulay ng ating sapin-sapin. Tamang-tama yung tamis, may creaminess na nanggaling dun po sa ating gatas at dun po sa ating gata. Isang kakanin recipe na malamang nagawa nyo na pero ngayon mas na-enhance pa po natin na sana po'y masubukan nyo rin. Para lang po sa karagdagan yung idea, per tub po nasa 44 pesos lang po yung costing natin. Kasama na po doon yung ating expenses sa ating kalan sa pagluluto. Ganon na rin po yung mga gamit nating tub. At pwede nyo po itong ibenta ng nasa 75 to 90 pesos.